Sumakit yung ulo ko. Mga pre! What is up, my dudes? Sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Lian Austria. Isa akong architect na naka-base dito sa Philippines. So today ngayong araw ay very excited ako dahil titingnan natin ang bahay ng isa sa favorite kong online gamers, which is ang bahay ni Chooks TV, aka Sir Edgar Dumali. I'm not sure kung paano i-pronounce yung pangalan mo, Sir Chooks, pero kung nanonood ka man, Sir Edgar, Sir Chooks na lang itatawag ko sa'yo para medyo dumali naman yung buhay ko. I'm so sorry, Sir Chooks. Isa ako malaking fan mo. Patawarin mo ko. At sana someday, turuan mo ko paano yung Layla tank mo. Anyway, originally yung content na nakaschedule sana for today is yung bahay ni Boss Dogs. So ayan guys, dinidesign pa namin yung bahay ni Boss Dogs. Ayan, ginagawa siya ni Crystal, yung partner ko. So, 98% siya yung gumawa. Puro turo-turo lang ako. So, pakita ko sa inyo yung progress. So, ano itong tinitignan natin ngayon? The first floor. Okay, so first floor yung tinitignan natin. Good job. Yan yung ginagawa niya, ako nag-edit. So, yun na yung progress guys. Medyo 95% complete na siya. So, ito bibigyan ko kayo ng sneak peek sa design namin para sa bahay ni Boss Dogs. Next video na yun. So kung gusto nyo makita yun, pahit yung subscribe button down below. And with that being said, samahan nyo na ako at bisitahin natin ang bahay ni Sir Edgar Dumali, aka Chooks TV, para tignan at siyasatin kung papasabay ito sa mata ng isang arkitekto. Isang buwan ito na po nangyari. Nandito na po kami sa top. Bubuhasan na. Bubuhusan na po to. Bubuhusan na po ito ng baras. Ng asukal. Ito, syempre. Yan ang gulo-gulo ng vlog natin, men. Sinabi ko na, may 5 kwarto po ito. 2 sa baba, tapos 3 dito sa taas. So 5 lahat. At saka yung CR natin, 3. 1 sa baba, tapos 2 dito sa taas. Sasayaw ko tala dito, men. Okay. Pause muna natin dyan. So bago sumayaw si Sir Chooks ng tala, balikan muna natin itong part na to kung saan kita natin yung kanyang beam reinforcement. So kung titignan natin yung bakal dun sa big ni Sir Chooks or yung beam reinforcement niya and yung beam stirrups niya is gumamit siya ng open loop stirrup. So kung ito yung biga ni Sir Chooks, tas itong kanyang beam reinforcing bars, yung tawag dun sa bakal na nakapalibot dito is beam stirrup. Pero pag column naman ito, yung tawag dun sa bakal na nakapalibot dito, column ties. So yung beam stirrup ni Sir Chooks, yung ginamit nilang style dyan is open loop. Open loop kasi open siya dito sa taas. So yung usual na stirrups na commonly na nakikita nyo dito sa Pilipinas, closed stirrups yung tawag dun. So yung closed loop stirrup, ganito yung itsura niya. And pag ganun din, mag-overlap siya. And then mag-hook ulit. So yung importanteng bagay na titignan nyo sa beam reinforcement nyo pag magpapagawa kayo ng bahay is itong hook na to. So very important na naka-hook siyang ganyan. And importante din na yung length ng hook na yan is hindi bitin. Dapat meron kang substantial na length. You don't know what life if I'm sanay there. That's their problem. Yan na, may rayuma na yata ako. Tumatanda na ako mga pre. Sakit na ng tuhod ko. Okay, pause natin dyan. So titignan natin yung hollow block sa likod ni Sir Chooks or CHB, yung usual na tawag dyan, which means concrete hollow blocks. So yung layout na gamit nila Sir Chooks, ang tawag dyan is running band. So running band ang tawag dyan. And then merong nagtitrending na picture sa interwebs na ganito yung pagkaka-layout ng CHB. So hindi mali yung gantong pagka-layout ng CHB. Stock band yung tawag doon. And wala siyang disadvantage kung i-compare natin siya sa running band. Yung pagkakaiba lang is dire-diretso lang siyang naka-stack. Kaya stock band ang tawag kasi parang ni-stack lang siya on top of each other. Hindi na nilagyan ng offset. So pag magko-compute kayo kung gaano karaming hollow blocks ang kailangan nyo gamitin para sa isang area, ang kailangan nyo lang gawin is kunin nyo kung ilang square meters yung pader na gusto nyong ipatayo. So halimbawa meron tayong 2 meters katangkad na pader by 3 meters kahaba na pader. And then para makuha nyo kung ilang square meters to, i-times nyo lang yung tangkad niya sa haba niya. So 2 times 3, 6. So meron tayong 6 square meters. So pag nilinyahan natin to dun sa mga 1 meter na lines. So yan, 1 meter yan. Then 1 meter. 1 meter, pag binilang nyo, 6 square meters.
So ganun lang ang pag-compute ng isang pader. And then, ito na yung nakakatakot na part. Kailangan nyo gawin is i-times nyo lang siya by 12.5. So 75 ang hollow blocks na magagamit nyo dito. Pero hindi lang dapat 75 yung bibili yung hollow blocks. Dahil just in case meron silang nabasag, dapat meron kayong extra. So contingency yung tawag doon. Ang gagawin nyo lang is times nyo by 10% itong 75. Tas yun yung additional na bibili nyo. So ang 10% ng 75 is 7.5 na piraso. So i-round off nyo na lang sa 8 kasi hindi naman tayo pwede bumili ng kalahating hollow blocks lang. Mapapagalitan tayo ng supplier. So 75 plus 8 equals 83. Double check lang natin. Baka mapahiya tayo sa interwebs. Moments later. Yup, tama ako, 83. There you go, pinakamadaling way kung paano i-estimate kung gaano karami ang CHB na kailangan nyo para sa isang pader. Yes, try as you may, you just can't get away from mathematics. Yan na po yun mga pre. Tingnan nyo. Hindi pa po yan buo yung atip. Tara, pasukin natin. So yun mga pre, ito po yung entrance. Pause muna natin. Okay, so kung titignan natin yung entrance ni Sir Chooks, is nakaangat siya mula sa original ground level nila ng mga 1 to 2 steps. So isa to sa tinatawag ko na pro gamer move. Dahil isa sa mga common na issue pag nagpapatayo ka ng bahay sa lowlands or sa mga patag na lugar is merong chance na magkaroon ng flooding just in case nagkaroon ng bagyo or bigla ang malakas na pag-ulan. So may chance na magkaroon ng baha doon. So isa yan sa mga dapat nyo tignan bago kayo magpatayo ng bahay sa lote nyo is magtanong-tanong muna kayo and mag-research kayo kung meron bang history ng baha doon sa lugar kung saan nyo balak itayo yung bahay nyo. Ayan, tara, let's get it on. Punta naman po tayo sa kwarto. Ito po yung master bedroom. Ito yung magiging master bedroom natin. Uy, mga pre. maluwang. Nga pala, ito Nice. pala yung magiging CR namin. Pinabagbag po namin kasi masyadong maliit po. So yan mga pre, pinabagbag namin to kasi nalilitan po kami. Okay naman, malaki naman po yung CR. Pero alam niyo naman, hindi naman po masama siguro mangarap ng may malaking CR, di ba? Nabagbag namin, tapos dito na hanggang yung CR. Dito na yung magiging pinto niya. Para dito po yung lababo, toothbrush. Yan. Yan, di ba? Okay, pause muna natin dyan. So agree ako kay Sir Chooks na hindi naman talaga masama na mangarap ng malaking CR. So usually ang layout ng CR is rectangle. So itong smallest na sukat or minimum dimension, yan yung sinasabi nilang 1.5 meters dapat yan. So para makuha natin yung sukat dito, i-divide lang natin yung 3 by 1.5. 1.5 divided by 3. 2. Pero personally, naliliitan pa ako dito sa 2 meters na sukat nitong mahabang part ng CR na to. Dahil nabibilang ako sa angkan ng mga claustrophobic poopers. So hindi ko lang sure kung ako lang ba yung ganito. Pero personally, mas komportable ako pag mas maluwang yung CR. Kaya ang ginagawa kong dimension dito, 2.5 meters ang usually na size na ginagawa ko dyan. So ang typical na CR layout na favorite ko is usually nasa dulo yung shower o yung bathtub. So ito yon. And then, nandito yung toilet. And then, nandito yung lababo. And then, andyan yung pintuan natin. So, ito isa sa mga pinaka-favorite kong CR layout. So ito, merong CR. Nagbibinta po ako ng bahay ha. Gusto nyo bilhin. CR. Saka ito. Ito yung sinasabi nilang is wrong. Hindi ko alam. Nakita ko lang sa mga plan. Yung mga plano ba? So, dahil hindi alam ni Sir Chooks ang itatawag sa kwartong ito, let's just call it the guest room. Kasi kailangan mo i-guess yung pangalan ng walay. Sumakit yung ulo ko. Lahat dito sa van. Siya tumira. Tumira niya na lahat. Babae na lang kulang. Dining area. So, meron nakalagay na tiles. Pause muna natin dito. So, kung titignan natin yung pader dito sa dining area ni Sir Chooks, is mukha siyang may matinding pinagdaanan na gera. So, isa yan sa mga pinagbabawal na technique ng mga mason. Ang tawag dyan sa technique na yan is tik-tik technique. So, ang nangyari is tiniktikan lang nila yung pader. So, tulad ng sabi ni Sir Chooks is balak niya palagyan ng tiles yung pader niyan. So, ang tiles hindi mo siya basta-basta pwede idikit sa smooth na surface kung saan meron na siyang skim coat or meron ng pintura. Dahil mahihirapan na kumapit yung tile adhesive and may malaking chance na mahulog lang yung tiles nyo after some time. So, ang usual na ginagawa ng workers para magkaroon ng kakapitan yung tile adhesive is titiktikan nila yung pader para magkaroon ng uka kung saan kakapit yung tile adhesive para hindi siya smooth na smooth. Meron ng texture yung pader para in the future hindi na malalaglag yung tiles. Muna tayo dito sa siyempre sa kwarto ko, hindi. Sa gaming room. Yan. Ito yung mga gaming room mga pre.
Dito tayo maglalaro ng Mobile Legends. Lahat ng game dito. Meron akong lalagyan dito. So hindi pa to na full finish siya, pero malapit-malapit na to, mga 80% na to. Kunti na lang. Ang gaganda ng kano, lahat na pinakita dito. Smooth na smooth. Dito yung computer, may yung malaking monitor dito, may yung tatlong monitor. Tapos dito na lahat yan. May tatlong bintana din ako dito. Alright, next punta natin itong kan. Sobrang dilim pa itong kan natin. Children room. Room ng mga bata. Uy, may pusa. Ito yung kan ng mga bata. Sobrang ganda mga pre, promise. Kung nandito lang kayo ngayon para sa mall. Sobrang ganda kwarto ng bata. Hindi lang makita kasi sobrang dilim mga pre. So far yung napansin ko dito sa bahay ni Sir Chooks is marami siyang mga built-in na furniture. Halimbawa itong bunk bed ng kanilang anak. So built-in yan. Ibig sabihin, hindi siya binili sa labas. Binuilt-in siya sa kwarto kasabay nung pag-build sa bahay. Also dun sa gaming room ni Sir Chooks, built-in din yung kanyang tables. Isa sa mga pinakamahirap na gawin pag meron kayong bagong bahay is hanapan siya ng furniture na kakasya or babagay dun sa space, dun sa bahay nyo. So isang solution dun is ipapa-built-in nyo na lang yung mga cabinet or yung mga tables nyo sa bahay na yun para hindi na kayo mahirapan maghanap ng furniture dun sa labas. Isa kang big brain, Sir Chooks, and I approve of your built-in furnitures. Alright mga pre, dito na ako ngayon sa bahay. Tulad ng sinabi ko, i-update ko kayo. Ayan na, nasa likod Patapos ko. na. Nakikita nyo naman siguro. So ayan na yung bahay mga pre. So tara, ay papakita ko sa inyo yung buong mukha ng bahay ngayon. 1, 2, 3, go! Maganda. Okay, pause muna natin dito. So kung titignan natin yung exterior envelope ng bahay ni Sir Chooks is relatively flat siya. Ibig sabihin, wala siya masyadong usli-usli apart from yung mga balkonahe niya. And then one thing na ginawa ng architect ni Sir Chooks, which is a pro-architect move, is para hindi masyadong flat tignan yung bahay, nag-apply siya ng different materials. So kung titignan natin sa part na to is meron siyang dark stone na in-apply. So ang magiging effect nun visually is parang nakalubog yung part na yan. So very good move to sa architect ni Sir Chooks, which is also an acquaintance of mine, which is Sir Marvin Basilio. Also si Sir Marvin Basilio meron siyang YouTube channel which is called B Arts Design, kung saan gumagawa siya ng mga video ng mga house design ideas. So pasupport nyo naman si Sir B Art. Nalagay ko yung link down below. Napakaganda ng mga design ni Sir Marvin. So subscribe na kayo sa kanya. Ooh. So ito yung tinready ni Sir Marvin. So ayan mga pre. Maganda. Lupit. Ayan, yan po yung rooftop. Pause muna natin dun sa roof nila. So kung titignan natin yung roof na ginamit sa bahay ni Sir Chooks is very simple lang. So parang mga one slope roof lang siya. So maganda yung gantong roof style dahil iwas leak ang gantong roof style kasi very minimal yung mga dugtong-dugtungan nyo. Yung dugtungan lang na kailangan nyo alalahanin is yung dito sa kanilang firewall. So usually na ginagawa ko pag meron akong roof na nakadikit sa firewall is nilalagyan ko siya ng matinding waterproofing at may flashing din ako nilalagay. So ano ba yung flashing, Lian? Halimbawa, ito ang ating firewall and then ito yung bubong na nakadikit sa firewall. So yung flashing is yung parang yero na nilalagay dito. So yan, flashing yung tawag dyan. So ang ginagawa ko is pinapagrinderan ko tong part na to para maisuot itong yero. So isusuot yung yero doon sa loob ng firewall. So gagrinderan yan. Susuot yung yero. And then yung yerong yan is pa ganon. Para kung sakaling merong ulan na tumama doon, hindi na siya papasok dito sa side na to. And then, itong part na to, pinapalagyan ko yan ng elastosil. And then dito rin, yung pinagtugtungan, lalagyan din ng elastosil. And then minsan pag di pa ako kontento sa pagkaka-waterproof niyan, is papalagyan ko pa ng isa pang flashing. So dito yun, nasa tuktok, and then flashing na pa ganon. So additional na yero na naman yon dun sa bubong natin, para siguradong wala nang papasok na tubig doon. And then lalagyan ulit ng elastosil dyan. Tapos dito rin sa likod, elastosil. So yan, sigurado na hindi magli-leak sa loob ng bahay mo. Pag nag-leak pa yun, ewan ko na lang, kailangan nyo na maghanap ng mahiwagang butiki. Tapos padila nyo yung part kung saan nagli-leak. Yon, sigurado ako na hindi na magli-leak yun. So ayan, exterior design. So sa labas yan mga pre. So ayan yung magiging mukha ng bahay natin. Ayun Wow. Oh my goodness. Oh wow. Okay, pause muna natin dyan. So kung titignan natin yung 3D rendering na ginawa ni Sir Marvin is kamukhang-kamukha siya nung actual na na-construct. So good job din sa contractor ni Sir Chooks. Napakagaling. Yan na. Papasukin na natin mamaya. Interior design na yun pagpasok tayo. Sana all Yes. interior. Excited na ako. So ayan na, interior design. Papasok na tayo sa bahay mga bukas yung pre. pintuan. Tigiding. Oops, bukas.
Wow! Nandun pa yung mukha natin, ha? Oh, shit, Malo. Ang ganda, mga pre. Wow. Wow, tindi. Galing, ganyan. Damn. Ganda, no? Pero yung ang iniisip ko lang, paano, Lupit. saan ko kaya kukunin yung mga kaneno, yung mga wall design, yung mga art. Ganda, oh. Lupit! Lupit! Oh, yan pa tayo, oh. Oh. Ay, GG, man. GG. Galing, galing. Lagay pa yung kan natin dun, ha. Stream natin, ha. Ito mga pre, naiba to mga pre. Ito, naiba to. Naging ka na dyan, oh. Naging salamin na yan. Naging, Ay, sayang. oh, naging salamin na siya. Ayan, oh. Ganda ng sala natin, oh. Or my lifetime, ganyan mga pre. Sa ata ng buhay ko, ngayon lang tayo nagkaroon ng ganito. Pause muna natin dyan. So kung titignan natin dito sa part na to, meron nilagay si Sir Marvin na vertical wood slats. So isa tong magandang technique para magkaroon ng separation yung living area dun sa dining area nang hindi napapasikip yung lugar dahil see-through pa rin yung wood slats. Tapos nalagyan pa ni Sir Marvin ng display shelves. So multi-purpose ito, isang napaka big brain moves dahil hindi lang siya space separator, meron pa siyang display area and parang additional storage na rin siya. And I guess, dito ko na rin tatapusin ang ating video. So all in all, ang masasabi ko lang sa bahay ni Sir Chooks is napakaganda ng design ng kanyang bahay. So congratulations sa iyo, Sir Chooks. Kung sakaling nanonood ka man, can I call you Sir Edgar? Feeling close talaga ako. Kapal na mukha mo. Anyway, Sir Chooks, you deserve this house and all of the blessings that will be coming to you from the future. More power sa iyo and more power sa Tank Layla build mo. So kung gusto niyo mapanood yung buong video ni Sir Chooks, ilalagay ko yung link sa mga video niya in the description below. And also, ilalagay ko rin doon yung link sa video ni Sir B Art Design. And with that, I guess dito ko natatapusin ang ating video. So hit that subscribe button and pa-flying kick na rin yung notification bell kung ayaw nyo mahirapan kayong hanapin ang mahiwagang butiki na pangdila nyo pag may leak ang inyong bahay. Hanggang sa susunod na kabanata, mga bata, a flying peace!